Ano pangalan niyo, tay? Ano pangalan niyo? Arthur. Arthur? Kasi may nawawala kasi akong kapatid, gaya ninyo. Hinahanap ko. Kailan pa siya nawala? 2016 pa siya nawawala. Halos magsampung taon nang nawawala ang kapatid kong may kapansanan, may sakit siyang epilepsy at paralisado ang kanyang kaluwang bahagi ng katawan mula sa kanyang mga braso, kamay at maliit na bahagi ng kanyang mga binti. Pero nakakalakad din tulad ni tatay na aking nadaanan sa gitna ng biyahe. Kaya nagbabakas sakali ulit ako na magtanong-tanong sa mga taong nagiging pasahero ko. Kaya ito ang dahilan kung bakit bumabiyahe ako pagkatapos ng duty ko. Nakakapagod man, subalit ang ngingibabaw ang pag-asa na balang araw ay makikita ko ang kapatid kong nawawala. Wala na kasi kaming balita sa kanya kung ano ang nangyari sa kanya sa loob ng 9 na taon. Kaya lubos talaga akong umaasa na sa pamamagitan nito ay may chance akong makita siya. At si Sir nga ang una kong pasahero, binigyan ko agad siya ng shower cap at helmet. Tinanong ko na rin siya kung nagmamadali siya, sabi niya hindi na kasi pauwi na rin siya. Kaya dito na rin ako nagbihis ng madalian, baka mainip din kasi siya. At nagtanong na rin ako sa kanya kung may nakita siyang kamukha na nasa picture. At ang sabi niya ay wala. At nagtanong na rin siya sa akin kung sino daw ang nasa picture. At ang sabi ko, ang kapatid ko pong nawawala. At hanggang sa naihatid ko nga siya sa drop point niya ng ligtas at 130 pesos ang pamasahe niya. At naglagay na rin ako ng picture sa labas ng top box ko para kahit nasa biyahe ako ay malaman ng ibang motorista at ng mga mabubuting puso na handang tumulong na ma-share sa iba. At tamang pabago nga muna ako dito para hindi naman nakakaya sa mga pasahero ko at binanggas ko rin kaagad ang una kong kita. At pagdating ko nga sa drop point ni Sir ay nakisuyo ulit ako kung may nakita siya ganitong muka sa picture. At hanggang sa nagpatuloy ako sa pagtatanong at nagbabaka sakali na baka merong makapagtuturo sa akin kung nasaan ang kapatid ko. Mukha ng lalaki, ma'am. Nawawala kasi sa kapatid ko. May niros na po, ma'am eh. May sakit siyang epilepsy. Ngayon yung isip niya parang bumalik sa pagkabata. Ma'am, salamat. Kung nagbaka sakali lang po ako kasi baka po may napapadsan. At kapag traffic nga na gaya nito ay ito ang pagkakataon ko para tingnan ang buong kalye. At nagbabaka sakali na nariyan lang siya sa paligid. At hanggang sa huli ko nga pasahero ay nagbabaka sakali pa rin ako. Nakaramdam nga talaga ako dito ng sobrang kalungkutan kasi wala pa rin nakakapagsabi kung nasaan na siya. At hanggang sa naihatid ko siya ng ligtas sa kanyang paroroonan. At dito na nga nagtapos ang biyahe ko ngayong gabi at bukas duty na naman ako. 2:00 na rin kasi ng madaling araw dito kaya kailangan ko na rin talagang umuwi para bukas duty na naman ako. Hindi man kita natagpuan ngayon pero alam ko nandyan lang si Lord na handang gumabay sa mga araw ng biyahe ko para hanapin ka. Nabigo man ako ngayon pero alam ko darating ang panahon makikita rin kita. Kaya muli mga tropa, ako'y muling kumakatok sa mga ginintuan yung puso at humihingi ako ng tulong para makita ko ang kapatid ko at malaman kung kumusta na siya. Kaya hanggang dito na lang mga tropa, salamat sa pagsama, hanggang sa muli.